Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father Dave. We have two stories in the readings of today. In the first reading, it was a childless person that was given, a child whose name is Samson. And the gospel is an old man with a barren wife was given a son, or will be given a son, whose name will be John. Parehong baog, parehong matanda. Sa madalit sabi, walang imposible sa Diyos. Mahalaga yon. Madaling sabihin yon na walang imposible sa Diyos. Pero ang malaking tanong ay, naniniwala ka ba na walang imposible sa Diyos? Hello? Diba? Madaling maniwala. Madaling sabihin na walang imposible sa Diyos. Pero naniniwala ka ba talagang walang imposible sa Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga ang tawag natin doon ay pananampalataya. Tumataya ako sa isang katotohanan na wala akong pwedeng panghawakan. Paano mangyayari ito? Baog ako. Matanda na ako. So many reasons. May nagte-text, sabi niya, Father, gusto ko sanang umattend na simbang gabi, kaya lang matanda na ako. Di po ba? Yung ang baog, nagkakaanak, ikaw pa. Di ba? Nasa iyo yun. Kung gusto mo, pwede mong gawin. Di po ba? Mahalaga yun. If you want your prayers to be answered, you ask yourself, what are you willing to do? What are you willing to do? You want your prayers to be answered? What are you willing to do? Hindi naman pwede nakasahod ka lang ganyan, di po ba, Hindi naman, Lord, gusto ko magkaroon ng trabaho. What are you willing to do? Willing ka mag-apply? At pag ikaw ba yung nagkaroon ng trabaho, willing ka bang magtrabaho? Yung iba, gusto ko magtrabaho. Ang iniisip lang, sumahod. Di po ba, Ayaw mag-apply. Sabi nung anak, Mama! O ano yon? Nanaginip ako kagabi. Ano pa naginip mo? May trabaho na daw ako. Sabi nung nanay, matulog ka uli. Bakit baka managinip ka, sumasahod ka na. Di ba? Mahirap yung puro panaginip lang. Pero ayaw kumilos. Yun ang problema ng pananampalataya. Naniniwala ka, kumikilos ka ba? Can you imagine you have been praying, I wanted to have a son. And the angel was sent to you, not saying that you will have. It is already happening. Tapos ang tanong mo, how can this be? O, di napipi ka. Gaano katagal naging pipi si Zechariah? 9 na buwan. Can you imagine? For 9 months you will be a mute, for you refuse to believe. For you refuse to believe. There are so many unanswered prayer, not because it was impossible for God, but because we refuse to believe. Nakwento ko na ito dati. I was tasked. Ako po yung in charge ng physical coordinator ng isang event sa UST. I did not attend the meeting because I don't want to be appointed. I don't want to be given work. Lo and behold, the ambassador Tita Dibilla called me in the evening. Sabi, Father, hindi ka umattend sa meeting. Hindi ko masabing umiiwas ako sa trabaho. Pero sabi niya, but I just want to tell you that you were appointed to be the head of the physical coordinator, to be the physical coordinator of the said event. Sabi ko, ako naman, ang hirap, ano po? Saan po gagawin yung event, Tita? Sa UST. Naku naman. Sabi ko, gusto ko sabihin,
namili lang tayo ng lugar, doon pa sa isang lugar na kung saan pag nagkasundo mga daga na umihi na sabay-sabay, bumabaha, di ba ba? Ano? Kung alam niyo ang UST, ha? Magsabi lang yung mga daga, umihi tayo. Baha ang UST, di ba ba? Ano? Doon ang event. Ay, talagang yung aking kalooban. Anyway, nandun na. Ako ang nag-set up, nag-rent ng ilaw, sinayos. At nung nakaset up na ang ilaw, biglang umambon. O, anong gagawin mo? Dilagyan mo ng tent yung altar table kasi magmimisa ang butihing obispo. Nung nilagyan ng tent, sabi nung kausap ko sa ilaw, sabi niya, Father, tingnan mo yung tent at tingnan mo yung altar table. Walang makita. Kahit anong ilaw natin, hindi yan makikita sa camera. Kasi natakpan na ng tent. Sabi ko, anong gagawin ko? Ay dapat alisin. Ay umuulan. Anong gagawin ko? Diba? Ang hirap nung ganon, di ba ba? No? So lumayo muna ako. Nagdasal ako, Lord, baka naman pwedeng huwag umulan. Sayang naman ang ginastos namin. Lord, sana huwag umulan. At nagsalita ang Diyos. Ano? Sabi ng Diyos, if you want to stop the rain, you must remove the tent. Sabi ko, Lord, hindi mo naintindihan. Ano po? Dapat tumigil ang ulan para matanggal ang tent. Tapos sabi ni Lord, titigil ang ulan kung tatanggalin mo ang tent. Lord, hindi. Baliktad, Lord. Dapat tumigil muna ang ulan para matanggal ang tent. Ano sabi ng Diyos? Alisin mo ang tent para walang ulan. Sinong masusunod? Sinong masusunod? O hindi ako'y malakas ang loob. Ako'y nagpunta sa harap. At sabi ko ay, and the Lord said, remove the tent and He will stop the rain. Sabi ng mga pari do sa altar, whose Lord are you talking to? Ang hirap. May mga pari yung kausap mo. Eh, sabi ko, basta tanggalin nyo, ako masusunod. Ako in charge dito. Natapos ang event, alas 7 ng gabi, ni hindi pumatak ang ulan. Ano pa? Nandun ako. Nakataas ang aking, nakatingala ako at sabi ko, tingnan nyo, hindi umulan. Diba? Sabi ng mga pare, Father, baka naman you can ask the Lord na sana maging successful yung aming incoming event. Sabi ko doon sa mga pare, whose Lord do you want me to call? Diba? You can never doubt a God and later on you call on Him. Hello? I hope naintindihan niyo ako. If you want your prayers to be answered, you must believe. Second, you must be willing to do what He wants you to do. Hindi yun basta humihingi. Mayroong kapalit na paniniwala. Again, my brothers and sisters, there is nothing impossible before God. Kaya nga palagi ko po yung sinasabi, if you want to receive what you are praying for, you must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Amen. There's no impossible before God. You only need to believe. But the bigger question is, what are you willing to do for your prayers to be answered? Perhaps yun ang mas mahirap. What are you willing to do for your prayers to be answered? Are you willing to be insulted? Are you willing to be humbled? What are you willing to do? As I have said many times, you must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.